Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Hello po, ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa mga warning signs of cancer. So ito po yung mga babala na baka na-experience nyo o napapansin nyo, mas mabuti masuri agad kayo at maagapan natin kung ito nga ay cancer. Yung iba sa inyo, maaaring sabihin na bata pa ako, wala akong nararamdaman, pero pagdating sa cancer, ang mahalaga, malimit po natin yung tinatawag na risk factors. Ano ba yung ibig sabihin nun? Ano ba yung mga tsansa na magkaroon ka ng breast cancer, tsansa magkaroon ka ng lung cancer, at kung ano-anong cancer. So, yung risk factors ang pinakamahalaga. Lalo na kung meron po kayong lahi ng cancer. So, very important yung tinatawag na screening, cancer screening, para makasiguro po tayo. Kasi minsan, ang cancer, by the time na nalaman, minsan huli na, yung nandun na sa late stage na tinatawag. Kasi kung stage 1 ng anumang uri ng cancer, mas madali po natin yan magamot. Madaling maayos yan. So, lahat ng mga may risk factor, lalo na family history, dapat pakinggan nyo po itong sasabihin ko. May mga tao po na yung ginagawa nyo mismo high risk to have cancer. Halimbawa, alam ng lahat, yung sigarilyo, pwede magdulot ng cancer of the mouth, cancer of the throat, cancer of the lungs, at marami pang iba. So, yung pag-inom ng alak, pwede mag-cancer of the liver, cancer of the stomach. So, kung kayo may high exposure dito sa mga bisyo na ganito, pagkatapos meron kayong high history sa pamilya ng cancer na related to the nabanggit, yung lungs, stomach, throat, liver, halimbawa, bakit natin parang ikaw pang tumutokso na dapuan ka ng cancer, di ba? But syempre, life is a choice. Marami ako naririnig, okay lang ako kung mamamatay rin na kung ganun palang dahilan natin, mamamatay naman pala balang araw, ba't di ka pa mag-suicide ngayon, di ba? Di ba? Kasi ganun ang katuwiran nyo mamatay sa sarap. Okay lang, life is a choice. Pero sa mga interesado, pakinggan nyo po ito, ha? Ito yung mga sasabihin ko, mga posibleng mga signs and symptoms na gusto ko magpa-check kayo. Hindi ko sinasabi pag naramdaman nyo ito, automatic may cancer kayo. Hindi po ganon. Number 1, persistent cough. Yung talagang ubo ng ubo, walang tigil. Tapos yung dura niya, may bahid ng dugo. So, maaaring sabihin nyo, tuberculosis yun. Pwede. O kaya, sa kaubo, baka allergy lang, di ba? O kaya, acid reflux. O kaya, baka may COVID, kaya ubo ng ubo. Pero, persistent ang pinag-uusapan, yung salitang persistent, ibig sabihin ba, matagal na yan. Siguro, buwan na o kaya taon na. Na dati, hindi ka na mainubo, tapos ngayon, nabot ka na ng mga 1 buwan, 2 buwan, ayaw tumigil yung pag-uubo, tapos pagdura nyo, may bahid ng dugo. Pwede pa rin tuberculosis. Madaling gamutin yan, 6 months to 1 year. Pero nagagamot. Pero paano kung ito pala, senyalis na pala na may problema sa baga? So, ang simpleng pwedeng advice ng doktor, sputum exam, pa-examine yung plema. Pangalawa, chest x-ray. Doon pa lang sa dalawa na yan, magkakaroon na ng idea yung doktor, tuberculosis. O kaya, doon sa x-ray naman, baka may makitang bukol na mapapansin sa x-ray yun O kaya, sabihin ng doktor, may nakita akong malabo dito, tingnan natin kung ano to, baka mag-request ng mga CT scan. O kaya CT scan guided biopsy, tapos malaman, kung pala masamang bukol, nag-umpisa pa lang, baka tapyasin lang yan, tapos. So yan yon, number 1. So, pwede rin yung mga ubo-sipon dahil may sinusitis, bronchitis, pero ito mga sakit na to, nothing to worry naman, kaya naman natin makontrol yan ng gamot. Paano kung ito pala'y lung cancer? Paano kung ito'y throat or neck cancer? Di ba? Dapat maayos natin yan. Sumunod, nagkaroon ka ng pagbabago sa iyong pagdumi.
Dati, regular ang pagdumi mo. Ngayon, bakit ganon? Despite uminom ka ng drum-drum na tubig, kumakain ka ng mga gulay, hindi ka na kumakain ng mga karne na mahirap tunawin, pero ang pagdumi mo talagang wala. Zero o kaya napakakonti. So kung ganyan, baka naman may problema sa colon. So yung unang step na naman na gagawin ng doktor, baka mag-request ng colonoscopy. So, isisilipin lang, titingnan yung sa may tumbong, may papasok doon na para silipin lang. Pero bago ipasok yun, lilinisin mo na. May mga bibigay siya para parang linisin mo na, maglalaksative ka muna, tapos saka titingnan. So, kung may nakita doon na, pwede naman di cancer, baka may polyp, may tumubong laman na nakabara o humaharang sa inyong pagdumi. O colon polyp. O kaya baka naman may mass doon na dahilan. Okay, so tandaan nyo, pag nagbago ang kasama doon, hindi lang yung pagbago na hindi ka makadumi pwede naman na dumi ka naman ng dumi. Tuloy-tuloy, takat medyo tubig ang dumi mo, nagdadiarrhea ka, madalas ka naglo-loose bowel movement. So any change sa bowel movement, sa pagdumi nyo, na wala ka naman binago sa iyong mga kinakain, dapat magpasuri, lalo na kung medyo tumatagal-tagal na yan. Kung 1-2 araw lang, baka may nakain ka lang na nag-constipate ka, o kaya may nakain ka, nag-diarrhea ka, baliwala yon. May nakain o nainom ka na nag-LBM ka, baliwala yon. Natural lang yun, nangyayari yan, paminsan-minsan. Pero kung wala naman binago sa kinain at matagal na nagbagong iyong pagdumi, na dati hindi naman, magpasuri po kayo. Then, may dugo sa dumi. Dati dumudumi ka, okay lang. Pero syempre, pwede naman, di ba, almoranas. Pwedeng dumudugo yung tumbong mo dahil sa pag-irim mo, gumagasgas yung dumi, dumugo ngayon si almoranas. Pero pag ang dumi mo, palagi na lang araw-araw may dugo, magpa-check din po kayo. So, tandaan niyo yung mga sinabi ko, nagbago yung bowel movement, yung bowel habit, nagbago. Dati araw-araw nakakadumi, ngayon once a week na lang. O kaya dati naman, 2 times a day, regular ninyo, 2 times a day, tas biglang na naging every 2 days, 3 days, pa-check po kayo, tas may dugo pa yung dumi nyo. Then napansin nyo na para kayo madalas nahihilo at namumutla. Anemic. Makikita naman ng isang tao kung ang isang tao namumutla Minsan natakot ka, di ba, namutla ka? Sandali lang yon. Nanervyos ka, namumutla, natakot. That is normal. Pero yung parang yung labi mo parang binabad sa suka, araw-araw ganun na itsura mo. Tapos nahihilo ka, pag pinaganyan mo, tinignan mo yung sclera, nakita mo, puti na halos, wala ka na makitang pula. Nagkakaroon ng anemia. Bakit? Pasuri rin tayo. Pwedeng baka iron deficiency anemia lang yan, o kaya malakas ang kanyang menstruation. Pwedeng ganun lang. Pero pwede rin na baka meron po tayo mga leukemia na dapat bigyan ng pansin. Then, breast lump. Napansin mo may bukol ka sa breast. Naliligo ka ganyan, nakapa mo, o kaya nakapa ng mister nyo. Nangyayari yan, minsan yung mister na nakakapa, honey, parang ka meron ditong siningguelas na nakapa ko. Magtataka kayong babae, sasabihin, meron ba? Bakit ganon? Breast mo, hindi mo alam. Kasi dapat mga babae, nag-examine kayo ng breast nyo. So, ang tamang pag-examine sa breast, i-demonstrate ko na rin. Teka, lalabas ko lang yung breast ko. Hindi. Mula sa nipple, itatouch yung nipple, checkin nyo kung may mga discharge. Parang pagpindot mo ng nipple, mayroon lumabas na parang puti, minsan parang nana, minsan naman parang pinaghugasan ng isda. Yan po kung hindi ka naman nagpapasuso, bakit may lalabas na parang gatas yan? So, yan. Pag ganyan, pa-check kayo. Susunod yan, from the nipple, paikot, habang kayo nasa banyo naliligo, pinakamaganda, syempre may sabon kayo, mas madulas. So, iikot nyo lang po mula sa nipple, pabilog, na para kang relo, na paikot-ikot, pwedeng clockwise, pwedeng counterclockwise, no? Ikot nyo lang ng ganon, medyo may konting tenderness, medyo nakadiin, mararamdaman nyo kung may bukol. So, hanggang sa paikot ng paikot, hanggang sa dito, umabot sa kilikili, hawakan nyo hanggang dito. Kung may napansin ka na ba parang may matigas o kaya parang masakit pag pinipindot, baka kulani po yon na pwedeng infection lang naman. Mastitis, pwede yon nagkaroon ng may infection na parang kung may pigsa sa puwet, may pigsa rin minsan sa breast. So yun, pwedeng antibiotic lang. Pero syempre, kung nagbago, napansin mo ba may bukol o kaya yung area na may bukol, yung mismong area mapansin mo parang balat ng orange.
Yung balat ng orange, di ba? Para malilit na may butas-butas. Kung napansin mo, may dimpling dun sa area na may bukol, ayan, pacheck kayo sa inyong doktor. Kailangan malaman natin kung ito ay baliwalang bukol, yung tinatawag na fibroadenoma, mga hibla lang na buo-buo yan, baliwala yan, hindi yan cancerous. Benign ang tawag yan. O kaya pwede naman na breast cancer. So, dapat makita para masuri. At syempre, hindi naman sa kapalang malalaman kung ito'y cancerous o hindi. So, maaaring mag-advise ang doktor ng biopsy. Okay. Then, ano pa? Kung ikaw naman ay lalaki, nakapansin ka naman na sa itlog mo, medyo lumalaki o tumitigas yung mismong itlog, yung testis, ay pasuri kayo agad. Pwedeng infection lang ng testis, okay? May tinatawag na orchiditis o kaya pamamaga ng testis. Kasi ang testis sa medical term ay tinatawag na orchid. Yung orchid, yung bulaklak, di ba? Ganon din ang tawag dun sa itlog ng lalaki. Kaya pag namagatong tawag orchiditis. Aywan ko nga ba, anong kinalaman ng orchid doon sa sa backlog? Sa mapakinggan? Backlog. Sorry, tumalsik laway ko nung nabanggit ko yung backlog eh. Testis orchiditis ang tawag. Pwedeng infection lang. So kung infection lang, di bigyan antibiotic. Pero kung cancer of the testis, di tatanggalin yung testis, di ba? So ganun yun eh. Ganun talaga. Yun ang gamutan doon eh. Okay. So, ano pa? Nagbagong pag-ihi. Ayan, isa pa yan. So, kung napansin nyo ba, dumalas ang ihi ko. Dati, hindi naman ako ihi ng ihi. Pero, pwede naman diabetic din, di ba? Kaya nga minsan, yung symptoms ng pasyente, pareho naramdaman, pero iba yung sakit. Kaya hindi tayo pwedeng aasa lang na, oy, sabi ng kapitbahay ko, siya ihi ng ihi kasi mataas ang sugar niya. Siguro dahil lang sa mataas ang sugar ko, yung pala, ihi ka ng ihi. Pwede na pag sa lalaki, prostate cancer. O pwede rin mangyari yan sa prostate enlargement. O sasabihin mo, namamaga kasi prostata ko, kaya ihi ako ng ihi. Pero konti-konti. Ang diabetic, pag umihi, aba, bulto, ang dami. Pero ang prostate, pag prostate enlargement o kaya prostate cancer, pwedeng ang ihi mo paunti-unti, pawisik-wisik. Minsan nag-i-split ends pa yan. Ganyan. Okay. So, ano pa? Napansin nyo, may dugo rin sa ihi. Sirap ka na nga umihi, may dugo. Ang diabetic, hindi naman ganun. Ang diabetic, madaming iihi mo, pero wala naman dugo. Unless may infection. So, posible na may dugo sa ihi. Ibig sabihin yan, pwedeng kidney stone, pwedeng UTI, pero pwede rin cancer of the urinary bladder. So, kamakailan, may pasyente ako, urinary bladder cancer. Yan. So, ang daing niya, ihi niya, dugo. Wala siyang ihi na kulay ihi. Ang ihi niya, dugo. Ayun. So, usually ang gamutan, either chemotherapy, radiation, or hindi mo naman pwede tanggalin ng pantog. So, nakakateter, paglabas niya doon sa urinary bag, dugo talaga. Akala mo yung isasalin na dugo sa ibang pasyente. And this is cancer of the urinary bladder. Very bad, ha? Ano pang napansin nyo? Bukod sa may mga nabanggit ko, tandaan nyo lahat, ulitin nyo ito mamaya para review, Napansin nyo, namamalat ka. Yan. May kilala akong dating broadcaster. Talagang madaldal. Hanggang sa napansin ko, namamalat Pagkatapos, malat. Nabalitaan ko na lang, may nodule, nag-biopsy, cancer of the throat. So, yan, pag nagkaroon kayo ng pamamalat, natural. Di ba lahat ng tao namamalat? Ako rin Saka dadaldal ko. Dati nga, nagle-lecture ko 3 araw. 3 araw na 4 na oras, tuloy-tuloy yun. Yung ika-3 araw ko na, lalo na mga provincial lecture, ang sakit na lalamunan ko, tapos malat na. Because of overuse. So kung kayo naman, hindi naman kayo singer, tapos bigla kang namamalat, patingnan natin. Wag lang yung puro, sige, luya, salabat. Hindi pwedeng ganon. Patingnan para masigurado natin, Tandaan nyo yung mga sinasabi ko, kasi pwedeng yung hoarseness o pamamalat, pwedeng allergy lang. Masakit yung lalamunan. Pwedeng baka meron lang laryngitis dahil sa acid reflux, tumataas ang asido, mahapdi ang lalamunan, kaya malat minsan, pero pwede namang cancer of the throat.
Ano pa? Persistent lymph node o kaya swelling of the gland of the lymph node. Ano yun? Kulani. May napansin ka dito, kadalasan marami tayong kulani dito sa leeg dito. Kaya pag may tuberculosis, di ba? Gagawin ng doktor, tingnan ko nga, yung bata, ginaganyan dito, kinakapa yung panga. Titingnan ko may kulani. So, yung mga kulani na yan, dito, o kaya sa kilikili, o kaya sa singit, o kung saan man, pag meron kayo nakakapa na namamagang kulani, patingin din kayo sa doktor. Kadalasan naman, infeksyon. Kadalasan. Pero, pag sinabi nating kulaning namamaga, pwede rin na cancer. Pwede hong may cancer ka sa ibang parte ng katawan nyo at nade-drain yan dun sa mga kulani, yung kulani nyo namamaga. So, minsan dito masakit. Okay, sa kilikili masakit. Yung pala may liver cancer. May breast cancer. Kaya kanina, di ba sabi ko, pag ganyan nyo, kakapain nyo dito sa may kulani, sa may kilikili. Okay. So far, meron po ba akong na-share sa inyo? Sana kung may na-share ako na nagugustuhan nyo yung paliwanag ko, thumbs up lang kayo, pindutin mo lang yung thumbs up. Malaking bagay sa akin yung nakikita ko maraming nagta-thumbs up. Kasi nainganyo ako Pag nakikita ko marami nanonood, nag-i-enjoy. Lalo na yung magko-comment na, Doc Gary, hi! Hi, Doc Gary, I'm watching from Canada. Minsan sumasagot nga ako, hi, I'm replying from the Philippines! Okay, so minsan ganun di ba? Napansin ng iba, no? Hi, I'm here in Oman! Sasagot ako, hi, I'm here in Quezon City! Alam mo, kailangan natin ng ganyan, interactive tayo Kasi sa dami ng mga pinapanood nyo sa YouTube, yan may correct sa akin Doc, it's not YouTube, it's YouTube. Yes, Google mo. Okay? So, sabi ko, minsan interactive ako. Sa dami ng pinapanood niya, ewan ko kung sumasagot sa inyo. Ako sumasagot ako kung kaya kong sagutin. Yung iba naman, hindi ko lang nakikita sa dami. Pero I'm trying. Pansinin nyo, lahat ng video ko, may mga reply ako sa iba. Okay, tuloy natin yung lecture. Napansin nyo na may kulani na mamaga. Tapos, napansin mo rin may mga nunal ka. Nagbago. Dati hindi naman ganito kalaki lumalaki Sabi nga, nunal na buhay yan. Pero yung pala, sign of cancer na pala yun. So, patingnan nyo yung mga nunal. Kung napansin nyo, nangangati yung nunal. Napansin nyo, namumula. Napansin nyo, lumalaki. At napansin nyo, kumakate o sumasakit. Yan. So, kung may nunal kayong ganyan, mold o kaya warts, dapat patingnan nyo yan. Maraming kulay yan. Minsan itim, minsan violet, minsan mapula. And this could be a sign of skin cancer. Lalo na yung mga warts. Okay. Kung kayo po yung trabaho nabibilad sa araw, magsasaka, halimbawa, common po yan, nagkakaroon ng skin cancer. Okay. Ano pa? Indigestion and difficulty of swallowing. Napansin mo, nahirapan ka ngayon lumulon. Pwede naman hyperacidity, pwedeng GERD. Pero, patingnan natin, just to be sure. Yung indigestion, o hindi natunawan, o kaya nahirapan lumulon, ay common niya sa mga may problem sa esophagus, pero cancer of the esophagus, pwedeng isa sa dahilan. So, cancer of the esophagus yung daanan ng kinakain natin. Pwede naman namamagalang yan, kaya ka nahirapang kumain o lumulon dahil sa acid reflux, parang nababurn, nagkakaroon ng esophagitis. So, posible rin na hindi naman cancer. Pero siyempre tayo nga nandun sa prevention Madalas natin sabihin, prevention is better than cure. Prevention is the best medicine. Pero yung iba sa inyo, sinasabihan na kung anong gagawin, kaya ko pa naman to. By the time na may sakit na, hindi na prevention. Ang tawag intervention. Ibig sabihin, meron na tayong gagawin. Okay. So ano pa? Ito, matindi. Unusual vaginal bleeding or discharge. 60 years old ka, nag-menopause ka nung 50 anyos. Ngayon nagkaroon ka ng parang menstruation. Hindi ka ba mag-iisip kung bakit nagkaroon ka ng menstruation? Na parang ang lakas na dinugo ka? Di ba? May magsasabi, Doc, nag-menstruation ako after 10 years. Loka, hindi pwedeng menstruation yan. Pa-check natin, baka may ibang dahilan. So, isa sa pwedeng dahilan, ovarian cancer. O kaya cancer ng endometrium o matres. Okay, so yan, sinabi ko na sa inyo, ha? So, usually, pap smear lang naman, makikita.
Kung ang bleeding ba masama, dahil sa infection ba to o what, di ka gamutin kung kailangan gamutin, pero paano kung cancer? Di ba? Ano pa? Unexpected weight loss, night sweats and fever. Ayan. Hindi mapaliwanag, pumapayat. Ang lakas naman kumain. Hindi naman diabetic. Hindi naman nagdidieta. Hindi naman nag-exercise, pero nangangayayat. Tapos, paggabi, pawis na pawis palagi at palagi may sinat. Palagi may sinat. Pero wala naman ubo. Wala naman sipon. Basta may sinat. Nangangayayat. So, pag may unexpected weight loss, tapos, lalo na, kung nagkataon na wala ka naman nararamdaman, magpa-check po kayo. Minsan, it could be pancreatic cancer. Cancer ng lapay. Ang masama, sa lahat yata ng cancer, yung cancer ng lapay ang pinaka-aggressive. Lalo na yung cancer kung tumubo yan sa ulo mismo ng pancreas. Kasi ang pancreas parang ice cream cone. Di ba ice cream cone pa ganyan ang forma? Higa mo siyang ganon, ganyan ang itsura ng pancreas. Kung ang cancer nandun sa may buntot, baka naman pwede pang surgery tanggalin. Pero kung ang cancer nandun sa ulo, yung sa ice cream cone, nandito sa taas yung bukol, paano mo tatapyasin yan? Di wala na matitira sa pancreas. Ang tao, di naman pwede mabuhay na walang pancreas. Yan ang nagpo-produce ng mga hormones, mga enzyme na kailangan natin. So, pag kayo nangangayayat na walang kadahilan-dahilan, lalo na yung pangangayayat niyo, may kasamang bloatedness. Yung palaging bloated ka. Kaya yung mga pasyente may liver problem, payat na payat ang braso, nakaganyan. Pero ang laki ng tiyan. Di ba? May kilala ba kayong may liver cancer na payat na payat? Tapos ang laki ng tiyan? Ascites ang tawag doon. So yung mga ascites o pagkakaroon ng sobrang tubig sa tiyan, pwedeng may kinalaman sa mga problema sa bituka, sa pantunaw, liver, pancreas, etc. Okay? Ano pa? Ang dami ko naturo sa inyo ha. O thumbs up mo na wala tuloy akong gana. Hindi. Thumbs up! Pag nag-thumbs up kayo, para nagkakaroon ako ng magic. Yan. Lalo akong ginaganahan. Okay? So, thumbs up ha. Titingnan ko mamaya yung mga thumbs up nyo ha. Okay. Ano pa? Ito pa, matindi. Meron kang sugat na hindi agad-agad gumagaling. Non-healing sore ang tawag. So, non-healing sore, kadalasan sa gums, yung gilagid, dumudugo-dugo, palaging may mga singaw-singaw, yung tonsil mo, palaging na-infect, tapos nangangati pa, hindi lang yung katawan, genital area at saka anal, pwedeng makati, pwedeng sign to ng mga skin or genital anal area cancer of the skin. Biro mo, dami palang ganun, no? So, it's a skin condition. Pwedeng fungal infection, pero pwede palang skin cancer. Okay? Headache. Yung headache naman, marami rin dahilan. Pwedeng migraine, aneurysm. Aneurysm, yung ugat na lumolobo. Pag pumutok yan, ang tawag ruptured aneurysm. Pero habang lumolobong ganyan, ang tawag aneurysm. So, pwedeng sumasakit ang ulo mo dyan, pangkaraniwan lang yan. Pero paano naman yung sumasakit ang ulo na meron palang tumor of the brain? Nangyayari din yon. So, kailangan magpatingin po kayo. Ang daming problema, kung inayos lang natin sa umpisa, hindi na tayo magkakaroon ng serious problem. So, review. Nandiyan na yung change in bowel, change in bladder habit, pag-ihi, pagdumi, may sugat na hindi gumagaling, may unusual bleeding, kung saan man yung bleeding na yan, na may mga bukol, nakakapaka, may mga lukulani na namamaga, masakit, hinahirapan lumulon, o kaya nahirapan tunaw ng kinain, nagbago yung warts nyo, tapos nagkaroon ka ng ubo, pamamalat. So, yan yung mga common. So, sana, kung meron kayo naramdaman na ganito, lalo na kung matagal na panahon na, magpatingin po kayo. Kasi ang habol ng gabay sa kalusugan, alam nyo ba kung anong habol ko talaga? Let's be straight to the point. Ano bang habol ng gabay sa kalusugan na pinapanood nyo ngayon? Simple lang. Ang habol ko, gabay sa kalusugan nyo. Yun lang. So, sundin nyo o hindi, nasa sa inyo. Basta ang importante, hindi nyo masasabi na wala naman kasi nagsabi sa akin na pag ganun palang namamalat, posibleng cancer. Ngayon, may nagsabi sa inyo, nasa inyo na yung bola. So, kayo nang bahala kung anong gagawin nyo. Okay? So, sana po nakatulong ako. Mag-subscribe po kayo sa aking channel. I-share nyo po ang mga
natutunan nyo rito. At please, thumbs up lang kung nagustuhan nyo. Kung mas marami ang thumbs down, baka hindi na ako maggaganito. Sasayangin ko lang oras ko instead na matutulog na lang ako magpapahinga. Pero hanggang meron taong natutuwa at nagugustuhan yung ginagawa ko, patuloy ko pong gagawin to. So maraming salamat po. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!